Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng... Anong araw nga ba ngayon? Miyerkules. Grabe, midweek na kagad. Oo nga no. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Nagbabalik po kami ngayon para ituloy ang ating discussion, ang ating kwentuhan ukol sa happiness. Ano nga ba yung happiness na yan? Pero bumati po muna tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Isa pong mainit, ngunit mapagpalang pananghalian po sa ating lahat. Ito po si Sister Tess David. At ang ating guest, actually hindi na guest yung ating mainstay para sa Kwentuhang Katoliko, si Monsignor Gene Reyes. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Monsignor Gene po ito ng Metropolitan Cathedral. At mapalad kayo. Mapalad kayo Karen, mapalad kayo Sister Tess, at mapalad si Sister Shirley. Dahil akong kasama nila. Ay! Sabi ko na nga ba. Kapalaran yung kahapon. Sabi ko na may hirit May kasagutan lahat ng hirit kahapon. Ay nako, yan ang continuation ng Oo. Right. Di ba sabi ko nga kahapon, naku, habang nagsasalita si Father Ed, may sagot si Among Jean sa text at gusto ko silang makitang magkasama sa iisang booth isang araw. Nagsa-side comment ang isa. Habang nakasalang ang isa. Hindi na ano yun, hindi na beatitudes ang pag-uusapan. Curses. Heaven and hell ang pag-uusapan. Pwede. At di ba sabi ni Father Ed, aayusin daw niya yung schedule niya ngayong araw na to. Sisiguraduhin niyang nakikinig siya. Sabi ko, Among, para ano, ikaw yung manggugulo bukas sa text. Nakikilita ko na parang siya ngayon na magsa-side comment naman kaya pong Chin. Oo nga. Ganun pala talaga. Pag yung mga paring naging teacher at naging student, pagsasamahin mo sa iisang topic, no? Ibig sabihin, magkasunod na topic Actually, hindi naman sa mali, no, pero hindi masyadong accurate yung sinabi niya pong. Hala, yan na. Yung Sabi ko na yung sinabi niyang professor daw niya ako. Hindi, mali. Hindi niya ako talaga naging professor. I was his formator. I think I was more than a professor to him. Sa ayat sa gusto ni Ed, niya pong Ed, nung pumasok siya sa seminaryo, ako tumanggap sa kanya at ako sa akin nagsimula ang kanyang formation sa seminary. So, mas malalim yun. No? Kaya tama siya nung sinabi niyang, ewan ko, natuto ako dun sa tinuro niyang Latin o Greek. No? Okay lang, pero marami naman siya ibang natutunan. Ano naman daw po kasi siya, aminado naman siya, mahina daw siya sa languages. Kaya nung tinuturuan daw niya ng Latin at Greek, parang wala na daw siyang maalala. Yeah. Iba kasi yung language na alam ni Among Ed Language ng teatro. Kaya tingnan naman ninyo, di ba? Tuwing nandito siya, para tayo nagtiteatro sa radyo. Oo nga. Masaya pa rin. Masaya tayo palagi. Oo nga. So, kahapon, yun yung topic Yung kadugtong pa rin ng Beatitudes. Nakailang Beatitudes ba tayo kahapon? Yung umabot tayo ng pangatlo, di ba? So, pwedeng siguro i-review muna natin kung ano yung una, pangalawa, pangatlo na sige. natapos natin, no? Simulan mo, sister. Tawanan blues na naman tayo. Oo nga So, sa unang sinasabi natin or natalakay na natin yung Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. And then, Yung kahapon naman, yung Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Saka yung Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. yun, doon tayo natapos hanggang kahapon. Oo. Ang lalim nung... Actually, simpleng mag-explain si Among Ed pero ang lalim pag sinabi mo, di ba? Pag inisip mo kung ano yung ibig sabihin, yung sabi nga niya, yung mourning, hindi lang naman yung mga nagdadalamhati, hindi lang naman yung umiiyak. Pero may mga pahabol si Among Jean doon Yeah, no, kahapon sabi ko nga nung ang translation na sinusunod natin, itong widely accepted translation, yung blessed are those who hunger o yung mga beatitudes, no.
Kaya nga yung ibang tawag nila diyan the nine blessedness, no? Or the eight blessedness pala. Yung word kasing blessed, yun ang most acceptable, no? Paano ba tinatranslate yung sa Tagalog? Mapalad. Mapalad. No? Mapalad. But originally yung the Greek word kahapon, yung pangalan nito yung Makario, no? Makarioi, Makario. no? Kaya yung lahat ng may mga pangalang Makario at saka Makaria, yan, very biblical ang pangalan po ninyo. Dahil ang ibig sabihin ng Makario is blessed, or sa pakahulugan din ng mga Griego, it means happy, no? Magalak, matuwa, no? Kaya yung mga ibang translations ng mga beatitudes, happy are they, happy are the poor in spirit, no? Sinimplified po siya. Right. But then they chose the translation na blessed para kasi ibang klaseng happiness naman yung pinag-uusapan pag Opo. sinabing happy. Hindi yung happy na nakasmile ka o tulad ng ginawa nyo kahapon, yung tawanan kayo ng tawanan. Hindi yung Skin deep happiness. Kaya ang mga beatitudes natin ngayon ay hindi lang siya pagiging mapalad, kung hindi sinasabi din na magalak at matuwa kayo, no? Kayong mga, and then yung lahat ng mga attitude, yung mga sinasabing virtud. Isa pa dun sa, kung titignan mo ng buo yung mga beatitudes, ano, they are actually elaborations ito eh. Ano ibig ko sabihin? Yung panawagan ni Kristo na magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. O kaya yung sinasabi niyang kagalakang walang hanggan, o yung maging magalak kayo sa inyong pakikipagkapwa-tao. These are, the Beatitudes are practically, kaya tinawag silang Sermon on the Mount eh. Mga instructions sila eh. Instructions sila. Inelaborate ng Panginoon yung ibig sabihin ng pagmamahal. So when you look at the Beatitudes, ito yung mga tinatawag nilang mapapalad kayong mga nagmamahal kung ito ang mga ginagawa ninyo. And that's why it is the practice. It is the practice of that great commandment of Jesus. Love one another. And then, inelaborate niya sa Beatitudes. Even the 10 Commandments are being elaborated dito. Lalo na yung the 7 that refer to our relationship with one another. No? Parang concretization. Ayun. Opo. O yun yung sabi ni Pope Francis, di ba? Kaya sabi ko nga, paulit-ulit. Last year pa, sinabihan na niya tayo. Wag lang daw 10 commandments ang i-memorize. Pati daw Beatitudes i-memorize ng paulit-ulit. Yeah, kasi paano mo lalagyan ng laman yung mga 10 Commandments? The Beatitudes. Mga rules talaga na gustong isagawa natin. Oo, tapos yun daw kasi ang pagsasalamin ng buhay ni Hesukristo. Tsaka, Among, ibig po sabihin dito, yung mga Beatitudes na yan, paghanda po ng ating spiritual na, tawag dito, yung spiritual na buhay natin in connection to our God sa susunod na buhay. Right. But if you notice, even yung mga Beatitudes, no, hindi lang sila mga spiritual. Ang pinag-uugatan are our spiritual disposition. Pero, the practice is very concrete in flesh and blood, no? Katulad yung pag-uusapan natin ngayon, no? Yung inassign ninyo sa akin. Booking naman tayo. Mercy, no? Mapapalad kayong mga may mercy. Maawain. Ay naalala ko yung kaibigan ko si Ma'am Mercy. No, binisita ako kahapon. Kaya nung maalala ko, makita ko siya, Among, di mo na ako kilala. Ay, katingin ako gano'n. Si Mercy ito. Ha? Sabi ko, yung assignment nga pala ako bukas di pa ginawa. Salamat Thank you kay for Tita reminding Mercy. me. Oo. Si Among talagang binubuking tayo na nagbibigay tayo ng mga assignment sa mga paring pumupunta dito. Pero bago umabot sa kung anong assignment, pakinggan muna natin ang isang magandang tugtugin.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Kanina pinag-uusapan natin yung mga assignment. Assignment ni Among Jean. Bubukuhin ko na rin. Alam niyo ba, Among Jean, si Among Joel na inyong vice rector, nag-text na po kahapon, tinatanong kung ano yung assignment niya para sa Friday. Kaya, Wow, manang-mana. Masarap May magpananghalian. pinagmanahan. nagmana ba sa superior? Parang, Hoy, alam niyo ba yung comment ng mga kapatid naming pare nung Holy Thursday? Di bumaba kami ni Apon Joel, no? Nung bago magsimula ang procession, nakaitim kaming parehong sutana. We look so elegant daw. Sa pagbaba namin, sabi nung isang pare, hindi ko nasasabihin pangalan, nagmana sa ama, oh. Tingnan mo, pareho ng pareho. Pareho pag-iisip din yan, dalawang yan. Sabi. hala. At least maganda yung pinagmamanahan ng bata. Sabi ko, Oo. that is what we call pastoral teamwork. Para po sa ating mga listeners na nais sumali sa ating kwentuhan, maaari po tayong mag-text sa ating numbers. Sa mga smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa mga Globe subscribers, 0917-363-3737, 0917-363-3738. Okay, Sister Car, meron na tayong texter Ang dito. bilis. Oh, Kay sige. Among. From 9504, magandang tanghali po mga sisters at Among Jean. Happy po kami dahil tuwing tanghali, habang lunch break dito po sa parokya, kayo po ang kasalo namin. Busog na po kami sa kinain namin, pati pananampalataya. Caps lock siya ha. Pati pananampalataya po namin ay busog din. From the staff of Our Lady of the Holy Rosary Parish, Pau Santo Tomas Among. Opo. Pao, si Father Salamat Aris. po. Oh, yes. Father Aris. Ay, Maniago. Yes. Father Aris, mag-report na rin po kayo dito. Para Makakabusog din po yung text ninyo sa akin. Oo. Sige. Meron pa? Okay, so far wala pa. Okay. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan kanina, yung mga blessed. Oh, kanina nasabi natin, no, ang mga beatitudes are the concretizations ng mga instructions na o mga aral at turo ni Jesus kung paano natin bibigyan ng laman at dugo yung mga tinuturo niyang pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa ating sarili, no? At pag-ibig din sa Diyos. No? Kaya dapat yung sinasabi mo kanina, Karen, no, yung hindi lang yung 10 kautusan ang alam mo, but yung 10 kautusan, paano mo sila isasabuhay? Now, the Beatitudes are Jesus' way of teaching us. So, kailangan, kumbaga, kapatid po ng 10 utos, kaakibat yung Yes. Beatitudes. Yeah. I use the word elaboration. Ini-elaborate ni Kristo dun sa pamamagitan. Kasi mga concrete actions ito eh. Oo nga po. Pero Among, tingnan natin, nabuksan na ni Tita Shirley to eh. Napaka-ironic kasi yun nga eh, paano magiging mapalad yung ganito, mga nahahapis, yung mga naghihinagpis, yung mga kunyari po yung ngayon. Ano yung para sa ngayon? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Paano po yun? Alam nyo, yung hindi naman talaga kabalintunuan or irony, no? Hindi, sa Kapampangan, kabalatungan. Sabi nga ni Bishop Ambo, no? Yung kabalatungan daw is parang kabalintunuan. It is not really. It seems only that way. Kung alam mo kasi yung objective ng mga beatitudes. Alimbawa, yung sinabi ni Sister Shirley, no, Chimbaby, yung mapapalad ang mga nahahapis. Alam mo, kung nahahapis ka lang just for the sake of being sad and mourning, there's nothing really to be happy about that, no? Or there's nothing to be blessed about that. Pero ang tanong doon, bakit ka nahahapis? Why are you in mourning? Kapag nasagot mo yun ang magbibigay ng pakahulugan. Bakit nagiging mapalad ka, no? Halimbawa, ang isang ina, nahahapis siya o nalulungkot siya, period. Okay?
Ba't siya nalulungkot? Bakit? Opo. Anong dahilan? Binubugbog siya ng asawa niya. Ay, hindi happiness yun. You cannot find blessedness doon, no? Dapat hanapin niya doon, kung siya binubugbog ng asawa, not happiness, but humanap siya ng paraan na mabugbog din niyang asawa. Ay, hindi. Ay, No, naku. biro pala. Na humanap siya ng paraan na wag na siyang bugbugin ng kanyang asawa. Pero halimbawa, yung nahahapis yung ina dahil nakikita niyang nagdurusa yung anak niya, meron siyang sakit, no? Ayan, paano siya magiging happy? Yung expression kasi nakikidalamhati siya. Yung being blessed is being able to feel dun sa puntong yun, yung nangyayari sa kapwa mo. Yun ang mourning. I mourn for you. For you. Not because I am simply hurt, no? But I mourn para sa iba. Dahil nalulungkot ako dahil dun sa kasamaang palad na nangyari sa aking kapwa. When you are capable of commiserating with others, nararamdaman mo yung nararamdaman nila, that's a very good quality. Kaya blessed ka, sabi ng Panginoon. May pusong Diyos ka pag ganyan ka. Ito, Among, may tanong ko lang po. Nung dumating ang Papa, marami yung mga naging expression ng mga Pilipino na kahit na nakita lang nila sa television, naiiyak sila. Mm-mm. Ano naman pong klaseng kondisyon yung masasabi niyo tungkol dito? Yun siguro ay parang namumove ka, no? Dahil maybe it's born also out of admiration kasi napakabanal na tao nito, no? Siguro may beatitude din doon, pero yung paghanga mo naman, sana pag hinahangaan mo siya, naluluha ka dun sa iyong hinahangaan dahil andito si Pope Francis, no? It will move you naman sana na to live like him, no? Ayun po, tularan mo siya. That completes your happiness, no? Hindi lang doon sa meron kasing tuwa ng paghanga lang, no? Parang paghangang entablado. Pag wala na yung sumasayaw sa entablado, tapos mababaw na paghanga. Right. Ayun. Pero an admiration that leads you to an imitation of that person is a happy admiration. So worthy Pala one. yun. So, kailangan yun, talaga, hindi lang yung hanga, skin deep lang, sabi nga, kailangan tularan talaga, isabuhay kung ano yung paghangang meron tayo sa isang Right. tao. Oo nga. Kaya pag sinasabing, Among Jen, hanga po ako sa inyo. Straight Ayan to the na. point. Hindi, siyempre, ano bang hinahangaan mo sa akin? Sabi ko, kung yung pagiging cute ko, wag na. Wag na lang, yung Umandar na adiho, sa Umandar na, kabaitan sabi eh. na. Sabi na sa'yo, Sister Tess eh. Talaga. Halatang halata ba? Bakit gusto kong mag-guest sa inyo? Para Halata mo. Pero okay lang. Mas maganda yan. Buhay na buhay tayo. Ay, Ano nako. yan eh. Talagang gusto ko silang marinig magsasagutan eh. Yung mga... Ano kayo magiging scenario once na nandito ang, Eh, Maski diba? dalawa lang. Oo. Sabi ko nga sa inyo, gagawa tayo ng episode na behind the scenes tayong tatlo. Oo. Yung si Father Pep, si Among Jean at si Father Ed, sila yung pagsasama-samahin natin. palawakin na natin, no? Sino pa po? I-pair natin yung mga paring dapat pwedeng pagsama-samahin para maganda yung maging discussion. Halimbawa- Natatakot yata ako nito. halimbawa. Sige. On the air tayo. Yung ba ito, Among? Sino kayong halimbawa ni Among? Isang halimbawa, siguro pag bumalik na si Father Ninoy Canlas, Naku! tapos iharap mo siya kay... Papa? Wag na lang. Face off? Naku! Ako yung kinakabahan. Kasi alam mo ba, Sister Tess and Oh, yes. Tita Shirley, nung si Among Jean ay parish priest namin, silang dalawa ni Among Ninoy, nagsasalitan sa mga misa. Pag si Among Ninoy nagmisa ng 5 a.m. or 6, tapos may hihirit yan. Lalaitin muna niya si Among Jean. Si Among Jean nandun sa taas, nakikinig, naririnig niya yan. Pag nagmisa si Among Jean ng 8:30, sasagutin niya yun. Parang kahapon, tsaka ngayon, ano? Oo! Sagutan plus. Kaya Uy. naku. Linawin ninyo yun, ha? Oo Baka isipin ng mga nakikinig na talagang naglalaitan kami. Joyful lait, Among joyful lait. Meron kasi silang point sa homily, no? Alam ba? Kasi alam naman kasi ng mga tao, pag ginawa mong biro ang parish priest nila, magtatawanan yan, no? Kasi, pag sinabi niyang, nung natatandaan ko, sinabi ni Apong Ninoy nun,
yung parish priest ninyo, na ngayon natutulog pa andun sa taas na tawanan na yung mga tao kaya ako nagmimisa sa yung bang mga ganon, no? But just to keep Puro the joke congregation yun. alive. Tapos So, sasagot si Among Jean pag 8:30. Bala na, matudtod ko. Nabalo, daramdaman ka. Makiramdam ko Tawa nga na naman yung mga tao. May texted. Ay, naku. Kaya talagang Fans club. mabilis si Father Jean Diesel. From 4536. Good noon po. What Bible verse po namin mababasa yung Beatitudes? Matthew chapter 5 siya. Gusto ko lang po kabisaduhin. Gusto ko pong makinig pa, marinig pa si Among Jean, ang kasama nyo. I learned a lot. Magaling siyang mag-homily, kaya lang during the ordinary daily mass, he explained so briefly, nakakabitin daw Among yung homily mo during ordinary mass. Anong masasabi niyo? From 4536 texter. Dagdagan niyo po yung mga duhat na pinapadala ninyo. Hahabaan ko yung homily ko. Parang alam niya kung sino yung nag-text. Hindi ko kilala yun. Totoo po yun. Kasi sa mga daily homilies, kanya-kanyang style ng mga pare, no? Ako naman kasi sa beginning ng misa. Kaya mga nagsisimba, maski noon sa Santa Rita, no? Pag Second alam homily nilang yun. nagsalita na ako sa umpisa, alam nila hindi ako mag-homily. So, mananatiling nakatayo yan for the prayers of the faithful after the gospel. Pag hindi naman ako nagsalita at the beginning ng misa, alam nila mag-homily. Pag minsan naman, binibiro ko sila. Sasalita na ako tapos hindi sila umupo. Umupo muna ho kayo. Ay, kakamot ng uli. Meron pala kasunod. Naku, mangungumpisal ako. May tawag kami kay Among Jean noon. Kasi kami yung documenters, di ba? So, alam namin yan. Pag yung tawag ni James, yung una, second homily. Second homily, yung intro. Kasi papaliwanag kung ano yung feast for the day. Yung homily talaga, after the gospel, yun yung homily talaga na. First homily. Tapos may third homily pa po yan, Among Jean. Yung bago yung final blessing, may bilin-bilin pa si Among Jean nun. Yun yung third homily. Kaya sa isang misa ko minsan, 3 yung homily. Hindi po kayo mabibitin pag pinakinggan ninyong lahat. Ay, nako, another texter na naman. Sa katedral, yung mga nagrereklamo, hindi daw naghuhumili si Among. Sabi ko, wag kang magreklamo sa kanya. Mahuhuli ka niyang late ka. Sabi ko, Hindi narinig yung alata ka. hindi narinig yung second homily. Baka mamaya ibang homily marinig. So, another for naka-address kay Father Jean. 6973. Among, mapala din po kami. May mabuti kaming pastol katulad nyo. Maraming salamat po. Ay, naku, salamat. Thank Ay, you. nako, magandang virus yan, Among. Oo nga. So, Ayan. another, ito, Ay, meron pa. Sige. greeting siya to Emeritus. 9504, Happy Episcopal Ordination Anniversary to our beloved Archbishop Ay, oo nga. Emeritus. Yes. Yes. Nagmisa siya kanina ng umaga doon sa seminary doon niya ginawa. Ayun. And unfortunately, hindi lahat kami nakadalo. But we remembered him in our prayers. Mas importante po Happy yun. anniversary po. Yung ating- 1979. Oh, wow. She was ordained as bishop. Ilan taon na ba yon? 46. 36. 36 years. 36. Oh. Oh. Kasi 43. Oh, tama. 1979. He was ordained in Rome. Ha? Ah. He was ordained together with, ewan ko kung kilala niya, but he was rather famous, si Cardinal John O'Connor of the Archdiocese of New York. Oo. Sikat nga. Oo. Nag-text po si Father Pep, sabi niya, greet us here at the Arzobispado. We are listening with Bishop Dong. Nagla-lunch daw sila. Behave. The Archbishop Tayong is lahat. listening. Ayan. So, Lahat O, balik tayo tayo dun behave. sa topic. Oo. ay nako. Tinuklop pang Masaya. chismis. Masaya So, yung po kami pong dito. mga Beatitudes ay makikita sa Matthew chapter 5 verses 3 up to 11. And you can also look it up sa Luke chapter 6 verses 20 to 23. Ayun, kompleto sa Ricardo sa texter natin kanina. Oo nga. Yun, ang ganda, no? Parang na-remind tuloy ko nung nagkwentuhan tayo, Sister Car, na kailangan memoryahin
Uy, si Pope Francis nagsabi nun kaya. Yun, si Pope Francis. Last year pa niya binilin sa atin yun. Kaya sabi ko nga, 'di ba, naku, mabubuking yata ako yung binigay na assignment ni Pope Francis. Hanggang ngayon hindi pa ako tapos. So, very challenging yung binigay ni Pope Francis. Ayun. Yes. So yung susunod nating beatitude, Among Jean. Yeah. Yung our next beatitude, yung ika-4 na beatitude, no? Yes. Yung mercy. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. For they shall be satisfied. Yes, for they shall be satisfied. Righteousness. Hungering and thirsting. Alam nyo, si Saint Augustine, siya ang nagbigay ng isang napakamalalim na expression nito yung ang hungering and thirsting nung sinabi niya na Lord, thou hast made us for thyself, and our heart is restless until it rests in thee. Yung bang ang restlessness and longing are universal traits of the human heart. Ang romantic talaga. Yes. Naghahanap ang puso. Si San Agustin naman talaga romantic. Of course, dito sa sense ng sinabi ni San Agustin is longing for the things of God. Longing, thirsting, and hungering for God. Kaya ngayon, yung ating, ang ating beatitude naman ngayon is longing, hungering, and thirsting for what? For righteousness. Yung sigurong tanong natin ngayon ay, siyempre, kung likas sa atin ang naghahanap. Alam mo, pag hinahanap mo, alam mo na hindi kumpleto ang buhay mo pag wala yan, di ba? Walang contentment. Right. Of course, you don't hunger, you don't look for something that does not complete your life, no? Yes. Halimbawa ngayon, sa kasalukuyan, no? We don't hunger for lunch dahil hindi ito ngayon ang mahalaga sa atin, no? Opo. Iba yung hinahunger natin. Iba kasi yung kinagagalak ng ating buhay ngayon ay iba. So, what we hunger for is something na magdidepend ang buhay natin doon. And dito sa sinasabi ng fourth beatitude is righteousness. I mean, what is righteousness? No? Yung iba, ang translation is justice, no? O katarungan, o kay kapampangan, katuliran. Hindi. If we look at the understanding of righteousness, mas mo sa pangungusap ng Panginoon, you remember yung sinabi niya sa mga tao, hey, sabi niya, sa isang sermon, hindi niya sinabing hey. Hindi pa uso. Hindi pa hey. Hoy, if your righteousness does not exceed or surpass that of the Pharisees, no, kung hindi yung inyong righteousness ay hindi lalampas doon sa katulad nung sa mga Pariseo, ay hindi kayo hahantong sa kaharian ng Diyos, sabi niya. Yung righteousness kasi, kung titignan natin ng pakahulugan din ng Panginoon is rightful living, no? Makatuwirang pamumuhay. Makatuwirang pamumuhay, yun. Kaya yung Tagalog translation mas expressive siya, no? Sabi niya, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Righteousness now is even doon sa sinasabi ni Kristo, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ano ba? Diyang maging matuwid ang ating pamumuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya talagang mapalad tayo. That is the sense of the happiness. Well, you should be happy because you have that sense of wanting to live dun sa buhay na gusto ng Diyos. Kasi nga naman, pag hindi ka wala yung desire mong mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, it's not really, it won't really make you happy. So, Among Jean, maari po ba nating sabihin na the fact o yung may hinahanap tayong ganun? Kasi alam natin yun dapat mapalad na tayo. Oo. Oh. Yun lang. Kasi implanted yun eh. Yun ang napakaganda. No? It is really, kung susundan natin yung sinabi ni Saint Augustine, no?
na talagang nasa sa loob natin. Kaya mapalad kayo, masaya kayo, magalak kayo dahil nandun sa kalooban ninyo nakaukit yung pagnanais na mamuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala ko po nung martial law, no? Although, Sister Tess, baby pa tayo nun, di ba? Oo. Yung Martial law pagnanais, babies oo, tayo. the fact na gusto nila, may hinihingi sila eh. The fact that they know what the truth is. Ibig sabihin, mapalad na sila. Kasi alam nila kung ano dapat. Yep. Kung ano yung katotohanan. Okay. O, kung ano yung katotohanan. So, the mere fact na alam mo kung ano yung hinahanap mo, mapalad ka na. At saka kapag ipinaglaban mo kung ano yung katotohanan ng nais mong Oo. ilantad o yung katotohanan na dapat na ang tawag dito, Kailangan mangyari. oo, mangyari. Oo. Naalala ko tuloy yung mga kwentuhan namin, yung mga magkakaklase, no? Eh, di ba, aabot ka sa puntong, alam mo na ba kung ano yung direction ng buhay mo? Alam mo na ba kung ano yung career choice mo? Mga early 20s, ganun yung discussion, di ba? Sabi nung isa, well, hindi pa. Hindi ko pa alam talaga kung ano yung gusto ko. Pero alam mo, mapalad ka. Kasi ikaw, alam mo na kung ano yun. At kahit hindi mo pa nararating, alam mo na eh. May direction May ka direction na. So, Yeah. parang ganun po ba yun, Among G? Yeah, of course. Yung righteousness na sinasabi ng Panginoon, no? Pwede natin tignan yung isang sinabi pa nung inuulit kong sinasabi kanina, yung kausap ni Kristo ang mga Pariseo, no? Sabi, yung mga apostol niya, if your righteousness does not exceed that of the Pharisees, no, you will not enter the kingdom of heaven. Kasi yung righteousness ng mga Pharisees ba, ano ba? Yung sa kanila lang kung babasahin mo, if you go higher dun sa verses na yan, sa from 21 and all the rest, ay makikita mo yung sinasabi ng Panginoon na righteousness. Yung, you must not only kill, not only kill, but more, sabi niya, you must not sustain anger against the brother, sabi niya. You have heard it said, do not kill. Sabi niya, no? Okay, tama na yun. Yun ang righteousness ng mga Hindi ako pumapatay. Dinagdagan ng Panginoon, sabi niya, but I tell you, he who gets angry with his brother, no? Hindi lang, so ine-elaborate na niya. Kaya yung mga, sinabi ko kanina, yung mga beatitudes na yan, elaborations nung kay Kristo. And sabi niya, you have heard it said, do not commit adultery. Mga Pariseo, hindi nga naman nag-adultery, no? Kuno. Pero sabi ng Panginoon, but I tell you, sabi niya, he who looks at a woman with lust already commits adultery. Ang sinasabi ni Kristo dito, na yung righteousness is not just simply yung pagtupad sa kautusan hanggang doon ka lang, but you listen to me, sabi ni Kristo, there is more to that. Righteous living. Hindi lang according to this, but according to God's way. And the way of Jesus is, eto nga, inelaborate na niya yung mga sinasabi niya. Kasi nga naman, parang napaka-legalistic, napaka-mechanical ng pagtupad sa batas. So, ibig po ninyong sabihin ngayon, Among Jean, yung sinasabi na ni Kristo, kasi sin is in the intent eh. Right. Oo. So, kung nasa intention na nila, yun, parang medyo sumablay na sila. Dapat sa isip, alisin na kung gusto nating mamuhay ng, ano ba yung righteous sa Tagalog kasi? Matuwid. Dito sa yung pag-uusapan, righteous way of living is ang pamumuhay ng matuwid. No? But itong maganda nga, itong binasa ko dito sa ang bagong tipan ng magandang balita, Biblia, ang translation niya ay, kayong mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Rightful living or righteous living is really tumutupad sa kalooban ng Panginoon. That's why kapag, of course, siyempre, i-elaborate din natin ano ba yung mga yung rightful way of living sa Panginoon, na parte doon sa Ten Commandments, na parte doon sa mga tinuro ni Kristo. Pag andun yung pagnanasa mong yun, sabi, it's already, you are blessed. So siguro po, iba pang halimbawang pwede nating masabi rito, yung pagtrato sa tao na in an unfair way. Yeah. Tsaka pagbigay ng pangalawang pagkakataon kung nagkamali man ng isang tao.
So, mga halimbawa lang po iyon. May susunod ba tayong texter, Sister Tess? Bago tayo mag-break. So, ito galing kayo, Brother Bong. Talaga hindi na makawala si Brother Bong sa atin. Kumbaga, additional lang ito. You can never be right with God if you aren't right with everybody. So, follow the right road signs. Keep right. As in KEEP-RIGHT. Keep right. Yes. And no left turn. Uy, Huwag sa tayong mga maging may asawa lefties. yon, no? Leftist pala yung tawag niyo dyan. Test, mga kaliwete. Ay, bago saan umabot yung ating Aabot pa sa usapan. ibang- Ayan, break muna tayo. We are the children of Easter morning. We sing to celebrate our new lives. The dawn of an eternal morning. The fulfillment of our ages desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our men celebrate this Easter morn. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Now there's meaning to a life of dying. For the Lord our God has conquered the night. With joy we dedicate our lives in the service of the God of life, His goodness we've known until our lives be themselves our song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be a song resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Now there's meaning to a life of dying. For the Lord our God has conquered the night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life, His goodness we know until our lives be themselves our song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in the song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning. We sing to celebrate our new lives. The dawn of an eternal morning. The fulfillment of our ages desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our men celebrate this Easter morn. We'll keep on singing till our men celebrate. Singing till our men celebrate this Easter morn. This Easter morn. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. May babatiin po yata kayo, Among Jean. Oo, gusto kong batiin yung dalawa kong fans, no? Si Maria Isabel, no? At saka si Kobe, isang 3 years old at saka 6 years old. Yan ang mga fans ko. No? Yes. Maraming fans Nakikinig si daw Among sila. Jean. Inaanak ko si Isabel, yung taga Santa Rita yan. Mm. Si Kobe naman, anak siya ng isa naming Lecom sa Cathedral. Sister Tess, So- chismis ko kung bakit maraming fans Mm-mm. na bata Oo. nagdi-distribute ng lollipop. Yes. Kaya na, avid fans Yes, siya. avid fans talaga. So, gusto nating bigyang daan itong si Brother Bong, no? Good PM daw po, Among, at sa mga sisters. Still, pray po daw yung anak niya for healing. Si Dexter. Opo, Yeah, yan. Dexter. I remember his name. Mm-mm. Rest assured po, nandun siya parati sa aming
thank you also for asking us to do that kasi we really pray for yung mga ganong mga may karamdaman. Kaya yun nga, always we keep on praying for him, Oo Brother nga po. Bong. So another texter from 1613. Good PM po. Makisali sa napaka-interesting na talakayan ninyo. Isa po itong quotation by Ralph Waldo Emerson. Ang sabi po niya, every time I tell the truth, I add to my strength of character. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Ralph Waldo Emerson. Oh, pinaalala niya yung mga high school years namin. Ano ba yung famous na ikaw, Karen? Walden Pond. Yes. Tama ba? Di ba yung nagsabi, a little flower in the crannied wall? Yata. Yung, if eyes were not, aywan ko, baka magkamali ako. Hindi na, mamaya magre-review na rin tayo ng literature. Right. Pero kasi, di ba, yung literature pampa-enrich naman ng ating mga pinag-uusapan, yung mga tinatakel na nasa Bible. Yes. Karugtong, Among Jean. So, Being righteous. yeah, kaya ang beatitude na yan, yung happy are those who thirst and hunger for righteousness, ay isang hamon no? Manatili kayong hungering. Parang sinabi, have that passion. Have that passion. Make righteousness your passion in life. Di ba pag passion, no? Ano ba yung passion? Iba, passion. Passion yun. No? Yung passion, yung a burning desire, no? Na yun ang maging pagmimiti, no? Katulad ng ginamit nating translation kanina. Huwag kayong mawala doon. Huwag mawala yun. It's a drive sa buhay ninyo yun. Yung maging sana parating makatuwiran ang ating pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang sabi yata mamuhay sa matuwid, di ba? Sabi Oo nga naman. ni President Pinoy, doon tayo sa daang matuwid at huwag dadaan sa liko-liko. O kaya ang tag dito, madilim na daan. Siyempre, pero yung righteousness naman ng Panginoon iba sa political righteousness Oh, of course. Of course. ng interpretation ng ating mga political leaders. Kasi sa kanila yung matuwid, wag na lang. Iba yung katuwiran ng Panginoon Iba. Binawi eh. Kaya actually itong binigay niyo sa aking topic ngayon connected yan dalawa Kung pag-uusapan ngayon, ano yung daan ng pagiging matuwid? Ano yung matuwid na pamumuhay, no? So ang susunod na beatitude na yan, tuturo ngayon sa atin ano yung isang paraan ng pagiging isang makatuwiran ng pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon. Paano nga ba, Among? Susunod na, sabi niya, no? Mapapalad kayo or blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Yung mercy ngayon, ang ating Tagalog ay mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Yung sa Kapampangan, paano ba Mercy. kasi yung Kapampangan? Habag. Mapalad na rin. Mapaglunos, uling kalunusan nala naman ng Diyos. Pwede. So, ibig po sabihin dito, wag tayong manghusga at tayo ay hindi husgahan din. Pwede po bang pumasok dito yun, Among Jean? Pwede rin. Kasi yung sa ating kasing doktrinang Katoliko, when we say mercy, i-base din natin doon sa sinasabi ng ating Panginoon. No? You remember the Lord said something about mercy nung sabi niya doon sa ano ba to? Yung being contrasted ang mercy sa sacrifice. Sabi niya, I do not need your sacrifice. I need your mercy. Oo nga naman. Mas mabigat yun eh. Awa. Again, di ba pag sacrifice po kasi kung yung kontekstong yun, Among, pwedeng ano na yun eh, yung mechanical din. Yes. Pag sacrifice, di ba, pwedeng bilhin mo lang yun. Di ba kung nai-imagine ko kasi yung mga nasa templo nung panahong yon,
Di ba, Sister Tess? Na-discuss na natin yan before eh. Oh. Pupunta ka sa templo, bibili ka ng ilang turtle doves, o kung depende kung magkano yung kaya mo. Budget. Ayun, sacrifice na yun. Oh. Pero it's iba yung mercy. Right. Connected din siguro yan among doon sa Lord's Prayer Yeah. for forgiveness. Yes. Maraming ano na yan eh. Yung pagiging merciful, kung ito-translate natin, nahahabag ka sa isang tao, o kayong kapampangan, no? Malulunos ko kaya. Nga. Pero hindi lang doon ganun yung klaseng mercy yung sinasabi ng yung the mercy that Jesus is talking about here is that you feel what the person feels and then you do something. Ayun. May ginagawa. Right. Hindi lang yung nararamdaman natin Yeah. kung anong nararamdaman natin Right. dun Walk sa the taong talk. Kasi madali yung maging malunos o mahabag, no? yun. Pero yung maging mahabagin in a sense na pagkatapos mong nahabag ay may ginagawa ka upang sa gayon yung nararamdaman mong habag ay matranslate sa action, na makatulong doon sa kinahahabagan mo. Yun ang buong pakahulugan ng mercy. Kaya sabi, mapalad kayo, you should be happy if you have a merciful heart. Again, babalik ko doon sa sinasabing paulit-ulit. Maging masaya kayo dahil may mahabaging kayong pusong katulad ng sa Diyos. That's why Oo the nga. Beatitudes make us very God-like. That's the happiness. Alam nyo, nung maglakbay muna tayo, no? Kasi Sige po, amo. na-assign ako sa New Zealand. May isang community doon, ang tawag nila, La Communauté de Beatitude, or the Beatitude Community. It's a movement, it's a Catholic movement, na namumuhay sila ng sama-sama doon. And then they practice all the their claim of course is that they practice the Beatitudes. At the same time, not because they practice and because they have the purpose of living only there. Hindi. They go there, they experience what the Beatitudes are in view of later leaving the community and then later practicing it with others outside that community. Oh, edi parang parang formation, Right, community, right. training. A very simple living. Mga pare, mga madre, tapos mga laiko, families, they go there. They stay for a week, then they experience yung mga gana, parte dun sa kanilang mga discussion, sharing, but they see also in concrete actions. Talagang namamanifest po Right, yung yes. tawag dito, pagkikipamuhay nila hanggang sa tuluyan na itong isabuhay. Yeah. Oo nga. Nakakatuwa naman. Sana mas maraming community yung ganon, yung talagang isa sa buhay nila, yung kung anong pinaniniwalaan, especially yun, yung Beatitudes. Among gawa tayo ng ganon dito. Oh, imagine ko, no? Kung may sabi natin, kasi kapag kaisinabuhay ito, parang nasa paradise na rin tayo eh. Right. Di ba? Pero siguro bilang parteng pangwakas, kung tanong natin, papaano natin sasabuhay itong mercy? What does this mercy involve? Well, tayong mga Katoliko sa ating katekismo, may tinuro sa atin noon yung mga works of mercy. Andyan na konkreto yan. Then we will talk about the corporal works of mercy and the spiritual works of mercy. Balikan natin yung mga, sabi, matagal nang tinuro sa amin. Matagal na nga, pero it does not Ginagawa mean... ba? Ginagawa ba? Right. Sinasabuhay ba? So, siguro sa sunod nating pagkikita... Aba, bukas. Bukas na ba yun? Opo, Among, itutuloy natin yung kwentuhan bukas. Siyempre. Okay. Kasi yung mercy, napakalawak din ng discussion tungkol dyan, di ba? Yes. Iba-ibang uri ng karanasan. Balikan po natin yan bukas at syempre, nandito pa rin yung ating guest bukas, si Monsignor Jean D. Selva. Oo. Kamo, Sister Tess. Yes. Dahil nakikinig si Father Gabby Concepcion. Sino yun? Secret. Ayan. Daming mga International actor Oo nga kasi eh. mong Kung ano-ano siya, mga Filipino alias na- actor. Naging showbiz yung kwentuhang katoliko Ay, talaga. nako, buhay na buhay ang ating Oo kwentuhan. Ayan, tapusin muna natin sa isang dasal yung ating episode na ito. Let us place ourselves in the presence of God.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Lumipas na naman po ang isang oras ng isang makabuluhan at masayang kwentuhan at talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko, ang inyong kakwentuhan sa ere, Sister Tess David. At ito po si Monsignor Jean ng Cathedral, at sana po ay nakaragdag kami sa inyong feeling of blessedness sa araw na ito. Siyempre, Among. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikinig ngayong araw. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.